Good morning guys, this is Kapatagan Farming Adventure once again. At nandito po tayo sa aking munting kulungan ng aking mga pato at saka manok. At ngayon po ay isi-share ko po sa inyo yung mga alaga ko na 6 months na ngayong buwan. So bali itong pato at saka manok ko is ready na po for mating. So samahan nyo po ako at ipapakita ko sa inyo ang aking ready to mate chickens and Muscovy duck, mga pato. At saka wag po kalimutang i-like, i-subscribe at saka pakihit na din po ng notification bell para updated po kayo sa mga upcoming videos natin. So ano pang hinihintay nyo? Tara na! So, andito na nga po ako sa aking mini poultry farm. Andito po yung mga pato ko. Ipiplex ko po muna itong mga pato ko. 9 po ito silang lahat. Last April po sila napisa. So, ngayon, April, May, June, July, August, September, October, November. So, actually, magse 7 months na po sila. So, ready na po silang makipag-mate. At saka 7 babae po sila, 2 lalaki, but yung 2 wala na po dito, 2 lalaki at saka pinalitan ko na po ng isang lalaki, no? Aalaga ng kapitbahay ko kasi po ayaw ko pong ma-inbreed. So for your information lang po, di po pwedeng ma-inbreed o magsama po yung magkakapatid, lalo na pag babae lalaki. Kasi po hindi po maganda yung kalalabasan pag magkapatid lang po yung nagbe-breed. So ito na nga po. So may 6 po akong babae dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. At yun pong sa dulo, lalaki po yun. So ready na po silang lahat. So insaktong-insakto na po yung edad nila. So inaantay ko na lamang po kung may manghitog na ba. At bago po ako gumawa ng nest nila o pugaran sa Bisaya. So, bali 7 po sila lahat na babae. Kaso pinagpalit ko po yung yung sa isang lalaki, isang manok at saka isang pato yung pinagpalit ko sa isang lalaki kasi malaki po yung niya, lalaking pato niya. So, andito na po silang lahat. So, ready na po silang i-breed. Okay? So, dito naman po tayo sa aking manok. Okay? Ito po. So, ang naiwan pong na mga manok ko, bali, yung original na manok, bali, 1, 2, 3, 4, 5, 5 babae, at saka itong si Rocky, andito po. So, ito, magkakapatid po silang 6, pero inihiwalay ko na po si Rocky sa 5 sa kaniyang kapatid kasi po baka ma-inbreed. So ito, bumili ako nito, isang Shamo, no? Shamo, binili ko po ng 700 peso. So ito po ang lalaki. So bali, tingnan po natin ng mabuti. So ipapakita ko po ng mabuti yung lalaki. So ito po, isa siyang Shamo
So matangkad po siya, nasa 2.9 kilo na po. So bata pa din po, nasa 7 buwan to, no? So ready na din po tong mag-breed. So ito po yung mga babae ko, bali selected na po siya sa lahat ng magkakapatid. Yung iba sa nakakita ng video ko last 2 months, may 30 mahigit po ako na manok, but ito na lang po yung iba nabili na, at ito na lang po yung mga selected ko, black and white, ito pure white, ito parang abuhin lang, red. So ready na din po silang mag-breed. Nasa 6 months na po silang lahat, no, mahigit. So ito na nga, bali ito po yung mga anak ng mga binigay sa akin ng manok at pato, at ito na po sila, yung mga anak nagbe-breed na din after 6 to 7 months. So excited na po tayo na makita yung mga sisiw nila. Maybe 4 to 5 months from now, may makikita na po tayong mga sisiw nila. So hopefully magiging successful po yung pag-breed nila, no? Okay. So doon sa ibabaw naman po sa sa Black Australorp at saka sa Rhode Island Red, hindi pa po sila ready. Nasa 5 months pa po sila. So medyo bata pa po, no? So ngayon ang gagawin natin, papalitan na po natin yung pagkain nila. So imbis na saging at saka pellets, ngayon po pellets na po siya at saka crack corn. So maganda po kasi yung crack corn para po mabilis yung production ng egg nila, no? Nakakatulong po yun para mas mabilis silang mangitlog. Okay. So may 6 po tayong pato dito at saka 5 babae na manok, no? So dito po tayo magsisimula. Hopefully next year is magmumultiply na naman po yung mga pato at manok natin. So antabayanan po yung mga videos ko simula pagsisiw hanggang sa paglaki na po, no? Nakakalibang po talagang mag-alaga ng manok at pato, lalong-lalo na po dahan-dahan po silang dumadami. Okay? So tingnan po natin muli si Rocky. Puntahan po natin si Rocky. Okay, itong si Rocky nasa 2.5 kilos na to, no? Alaga ng anak ko, ayaw po niyang ibenta to o ihawin, basta lang daw, palakihin lang. Sa awa ng Diyos naman, lumaki naman po to si Rocky. Manang-mana sa tatay niya, no? Inihiwalay ko na dun sa kabila sa kasama ng mga kapatid niya kasi nag-aaway po yung mga lalaki, yung Shamu at itong si Rocky. Okay, so kaunting kaalaman lang po, bawal po nating ipagsama yung mga magkakapatid, lalong-lalo na po if breeding season na po nila. So bawal po yun kasi yung tatay ng asawa ko pinagsama yung kapatid na pato. Yung nanay at saka tatay na pato sila yung mismong nagbe-breed, at saka kitang-kita po sa mga anak nila, maliliit. Ang liit talaga. Matured na, magkasing edad lang dito sa mga pato ko. Kaso ang liliit po ng mga pato nila. So katangian po yan na makikita natin sa manok at pato once na ina-inbreed po yung mga yung mga magulang nila. So yan lang po. At saka sa pagkain, once po na mag-start na tayo mag-breed, bibigyan po natin sila ng magandang pagkain like yung crack corn at saka yung pellets para matutulungan po sila na mag-produce po ng maraming eggs. Maganda po yung resulta ng pag-breed pag maganda din po yung
din po yung pagkain nila. At saka tubig, no? Huwag po nating kalimutan na maglagay ng maraming tubig sa tubigan nila. At saka po, make sure po na naiinitan po yung mga alaga natin kasi kailangan po nila yung init para mas maganda din pong pag-breed nila. Okay? Ito na po silang lahat. Ready na po. Nilalaki doon. Okay, so yan na nga po. So naipakita ko na po sa inyo yung mga alaga ko, yung first at second batch na mga manok ko na ready na po for breeding, at saka yung mga pato ko, 6 na pato kong na ready na din po. First time breeder po ako ng mga manok at pato, at saka alam ko nakakayanin natin to. Antabayanan lamang po ang aking susunod na mga vlogs. Sisiguraduhin po natin sa awa ng Diyos ay makapag-produce po tayo ng panibagong mga manok at pato, no? So sa lahat ng mga subscribers natin, salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa YouTube channel ko, at saka wag pong kalimutan na i-like ang video na to, mag-subscribe pa po sa di pa po nakasubscribe, at saka pakihit na din po yung notification bell para updated po kayo sa mga upcoming videos natin. So once again, good morning and have a nice day. God bless us all.